Kulong ang sinibak na empleyado ng Bureau of Immigration matapos makapasok sa Justice Department ng may baril at nakapagpa-selfie pa kay Justice Secretary Crispin Remulla. Nakatutok si Salima Refran. Sa loob pa mismo ng Department of Justice sa Maynila, naaresto ang lalaking ito na may dalang 9mm na baril kahapon. May lisensya ang baril pero wala siyang permit to carry. Ang lalaki, nakalapit pa raw kay Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito, nagpa-selfie sa akin kahapon. Yung mga security were able to trace some movement na hindi maganda. Marami siyang kilala rito. Alam na alam niya yung system, pero he has been dismissed from the service before. Kaya may problema talaga. Magdadala ng barel tapos walang lisensya. Nakasuot pa ang lalaki ng damit na may logo ng Bureau of Immigration pero hindi ito opisyal na uniforme ng kagawaran. Ayon sa BI, 7 buwan siyang naging job order employee at nakadestino sa mga unit na nag-iimbestiga ng illegal aliens sa bansa bago tinanggal sa serbisyo. We received reports po na may mga kakaibang activities siya in the conduct of his duties. Tingin po natin baka meron pa po tayong malalaman during sa investigasyon po sa kanya dyan sa mga kinakaharap niyang kaso ngayon. Iniimbestigahan na rin siya para sa posibleng paggamit sa dating trabaho sa BI para makapanloko. A scammer din. It's described as a scammer by many other people. But let's look where the case brings us. Hawak na ng Manila Police ang lalaki at nahaharap sa reklamong illegal possession of firearms. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Binansagang social media capital of the world ang Pilipinas, kaya mabilis ding kumalat online ang disinformation at misinformation. Pero alam mo ba ang pinagkaiba niyan? Ipapaliwanag yan ni Martin Javier na kaisa natin sa ating panata kontra fake news. Hi guys! Naloko na ba kayo? Hindi ng taong mahal mo kundi ng mga nabasa, nakita o napanood sa internet. Akala mo true, pero fake pala! There's plenty of disinformation and misinformation online. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nila? Nagkakatuluyan sa intent. Misinformation, ito yung walang intensyong manloko pero posible kang mabiktima. Disinformation naman ang tawag kapag nananadya na. Malisyoso at intensyon talagang manloko. Halimbawa niyan, ang mga misleading content o deliberately taken out of context. Isa pang example, yung pinakatalamak, fabricated at manipulated content o yung tinatawag na fake news. Peke, pero pinalalabas na totoo. Sa sobrang talamak nito, naging word of the year pa nga ang fake news. Ito naman yung ilan pang mapanlinlang na pinsan ng misinformation and disinformation. Now that you know them, paano ba tayo hindi mabibiktima? Follow our next video to know more. This is Martin Javier. Magkaisa tayong labanan ang fake. Nagkaroon po ng minor phreatic eruption sa main crater ng Taal Volcano. Nakuna ng thermal camera kaninang madaling araw ang pagsingaw ng bulkan na umabot sa 600 metro ang taas. Sabi ng PHIVOLCS, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano at wala pang nagbabadyang mas malaking pagsabog. Dahil din sa ibinubugang asupre ng Canlaon Volcano na nasa alert level 2, sinuspindi ang klase ngayong araw sa Bago City, Negros Occidental. Bukod sa masangsang na amoy, nagdulot din ito ng volcanic smog. Sa Albay naman, nilagare at pinagtatanggal ng mga di pa kilalang salarin ang ilang bahagi ng metal fencing sa Upper Lidong Observation Station ng PHIVOLCS. Matatagpuan dito ang ilang kagamitang napakahalaga raw sa pagmomonitor ng Mayon Volcano. Sa ngayon, wala naman daw kakaibang aktibidad ang naturang bulkan. Nagpang-abot ang 2 sasakyan sa isang intersection sa Dasmariñas sa Cavite. Kita sa kuha ng CCTV, napatawid mula sa magkabilang direksyon ang puting light truck at pulang kotse hanggang sa magkatamaan ang mga ito. Dahil dyan, bahagyang bumagal ang usad ng trapiko.
Nirespondihan naman sila ng traffic enforcer sa lugar. Nagkaayos din ang dalawang sangkot na driver matapos makapag-usap. Literal na sakit sa ulo ang marumi at mabahong tubig na umaapaw mula sa isang manhole sa Tondo, Maynila. Delikado rin sa mga motorista kaya hinanapan ng solusyon ng inyong Kapuso Action Man. Kanal na imbes na daluyan ng tubig, nagbubulwak pa umano ng marumi at mabahong tubig mula sa manhole. Iyan ang inireklamo ng mga residente sa kahabaan ng Pampanga Street sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Masakit sa ulo, yung amoy. Nandyan lahat po, umatagas. Siguro, barado. Kaya ganun. Takaw, aksidente na rin umano ang lugar. Yung putik, nakakalat siya dyan. Maagos, pag ganun. Putik. Pati nga yung mga teacher, muntik na madulas ang dumadaan. Yan. Maging ang kalapit na isa pang drainage may dalang panganib sa mga nagdaraang motorista. Mayroong nadisgrasya dahil sa sobrang lubog na. Yung nila, yung bakal na bilog. Lumubog na siya. Bali, tinakpan na lang namin sila ng sako. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Maynilad. Kinumpirma nilang bahagi ng kanilang Interceptor Box System Project ang mga inireklamong manhole na nagawa noong 2022. Base sa kanilang investigasyon, stormwater umano ang nag-overflow mula sa manhole bunsod ng pagbara sa drainage system sa lugar. Para masolusyonan ng sumbong, agad nag-deploy ng declogging team ang Maynilad para matiyak na maayos na dumadaloy ang wastewater sa interceptor box system at sa sewer lines. Tumulong din sila sa mga tauhan ng DPWH at lokal na pamahalaan ng Maynila sa pag-declog ng baradong drainage. Umabot umano sa 12 sako ng basura ang nakuha ng grupo. Ipinaayos na rin ng Maynilad sa kanilang contractor ang bumaong takip ng manhole. Paliwanag nila, maaaring lumubog ito dahil sa vehicle traffic at kondisyon ng panahon. Lubos namang nagpapasalamat ang nagrereklamo. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo, pang-abuso o katulian, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, isang low-pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli itong namataan sa layong 2,895 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, masyado pa itong malayo sa ngayon para makaapekto sa bansa pero patuloy na imomonitor kung tutumbukin ito ang PAR sa mga susunod na araw. Bukod dyan, may isa pang LPA na posibleng mabuo sa loob ng PAR bukas o sa Biyernes sa may silangan ng Extreme Northern Luzon. May tsansa itong maging bagyo at sakaling matuloy ay tatawaging bagyong Julian. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa mga update. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa kasabay ng patuloy na pag-iral ng easterlies. Ang ITCZ ay binubuo ng mga kaulapan mula sa pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Maulang panahon ang dadalhin nito sa mga apektadong lugar. At base po sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan bukas ng umaga sa ilang bahagi ng Palawan at Western Visayas. May mga pag-ulan na rin sa hapon sa Ilocos Provinces, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, ilang lugar sa Calabarzon at Bicol Region, pati sa ilang bahagi ng Mimaropa. Posible rin yan sa Eastern at Central Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide, kaya ingat po mga kapuso. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila bukas, lalo na bandang hapon dahil sa thunderstorms.